Daddy Frankie, napanood ko yung upload mo about kay Ate Linlin. Saludo ako kay Ate Lin kasi sinakripisyo niya yung sarili niya, pamilya niya. Pinuntahan niya yung tatay niya para alagaan. Ate Lin, tanggapin mo tong 5,000. 1, 2, 3, 4, 5,000. Kay Taraki from Hong Kong, maraming salamat po sa pera na ipanadala nyo sa pamilyang ito. Dahil maging ako man po ay talagang nag-iisip kung paano ko pa sila tutulungan or paano pa tayo mas makatulong sa kanila dahil talagang sila po ay sinusubok ng panahon. At ito, naiabot na namin yung pera na inyong pagmamahal tulong. Yan, tay, balik natin dito, tay, para hindi masira kasi pag nakusot yan, baka hindi palitan. Ito na po. Ngunit may Diyos. Mga kababayan, mga kabarangay, maulang hapon na naman po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po tayo. Ito na po't nagsimula na talaga ang tag-ulan. Uso na po yung trangkaso, sipon, sakit ng ulo. Kaya mga kababayan, konting ingat. Bago tayo umalis, magdala po tayo ng mga gamit natin, umbrella. Kagaya namin, pumunta kami dito, wala kaming umbrella. Ang galing ng aking mga kasamahan. So yun mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Nandito tayo ngayon kila Tatay Rudolph, tsaka si Ate Linlin and Ate Laika. Dahil mayroong mga kababayan natin na nagbigay ng tulong. At syempre gusto rin kumustahin ni Daddy Frankie yung last check-up ni Tatay Rudolph, kung ano na ang sitwasyon ni Tatay, kung ano ang pagbabago. Mga kababayan, samahan niyo po ako. Sama-sama tayo. Tay, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Kumusta ang pakiramdam ni Tatay? Medyo may improve na rin po. May improve na rin. Salamat sa Panginoon, no? Opo. Bakit mo nasabing may improve? Ano ng pagkakaiba nakaraan tsaka sa ngayon? Ang unang-una, Daddy, lumalakas ang kain ko. Lumalakas na, opo. Salamat. Tsaka yung lakas ko dati, parang nararamdaman ko na bumabalik na. Mm-mm. Nakakalakad ako ng medyo malayo na. Oo. Hindi kagaya nun. Noon, dito ka lang. Oho. Tsaka- Lumabas lang ako dyan, hingal na ako. Pero ngayon, okay naman. Gawa lang siguro ng gamot yun noon, no? Maaari Natatalo sa- yung resistensya mo. Mas malakas yung gamot kaysa resistensya ng katawan. Opo. Sa edad na rin yun, tay. Kaya konting ingat talaga sa katawan. Opo. No? At saka isa pa mga kababayan, from the very start to beginning, ayan na naman tayo. Masaya po ako kasi nakaraang linggo, problema si Tatay dahil walang kasama dito. Walang nag-aalaga. At masaya ako, gaya na aking sinabi, dahil nag-decide agad si Ate Linlin na umuwi. Sinacrifice niya yung kanyang mga anak, nag-sacrifice siya na hindi muna niya kasama yung kanyang asawa para lang mabantayan ang kanyang tatay. Sa makatwid, kasama rin ang kanyang mga anak at na-transfer na ba dito, ate? Opo, nai-transfer ko po dito. Transfer na yung pag-aaral. Opo. Oh. Kahit hindi pa na, buti okay lang na matransfer pa kahit hindi pa tapos yung first grading, ganon. Pumayag naman po sila. Kaso nga po, ang sabi ng teacher, doon daw po sila, kumbaga, doon daw po sila mag-enroll. Pero parang labas nun, transfer lang talaga dito. Hindi, kasi ang gusto po ng teacher dito, kumbaga direct na para hindi na Enroll na dito. Dito na enroll talaga. Oh. Ayaw po pumayag. Hindi ng- pumayag yung school doon. School Parang doon nag-enroll. Oo, kasi Tapos ta-transfer lang. opo, kasi may record na Opo. pangit kasi sa Kasi school. maano nga daw po, malalabo-labo yung record nila. Yes, mahirap. Yun ang iniiwasan ng mga teacher. Opo. Yung magkakaroon. Kasi once na enroll mo sila dito, magiging quit ang Opo. mangyayari doon. Opo. So, hindi maganda sa Masisira record yung nila yan. record nila. Ayaw nila yan. No? So, yun. Saludo ako sa iyo, ate, kasi inisip mo pa rin ang kapakanan ng iyong ama. Opo. Bakit? Kasi Daddy Frankie,
syempre, bilang isang anak, mahal mo yung magulang. Kung tutuusin, nakiusap ako sa asawa ko na, hindi ko pa, parang, yung isip ko, parang, syempre, labo-labo din kasi, Daddy Frankie, paano yung mga anak ko, di ba? Masira yung pag-aaral, kumbaga masira yung record nila pag transfer ko rito. Tsaka po doon kasi, mas nakakatipid kami doon mag-asawa kasi po lahat ng gamit nila Libre. provide ng school. Simula sa bag, sa sapatos, lahat. Uniform. Yun. Pag dito po kasi, lahat provide namin. Oo. Kagaya ngayon po, ang uniform ng mga anak ko isang pares lang talaga. Ang iniisip ko, mahirap mahirap patuyuin lalo na po ngayon Opo. lalo na po ngayon tag-ulan. Pag sinampay mo yun, dati po kasi yung uniform nila doon madali lang matuyo. Ihang mo lang magdamag, tuyo na. Dito, pag hinang mo magdamag, basang-basa Hindi pa pa rin rin. po. Opo, kinaumagahan. Kaya sabi ko parang medyo nahihirapan ako. Kailangan ko pang bumili ng siguro kahit isang pares pa. Siguro pagka Kailangan magdagdag ka na isang pares uniform. pag na lang po ng asawa So, ko. ibig sabihin sa Maynila, ilang pares uniform ng mga anak mo? Every year po, Daddy Frankie, may bigay po silang 3 pares. So, yun ang hinihintay Yun nyo? Opo, hinihintay namin pagka Tapos kasabay nung 3 pares na naman nung nakaraan, 6 na pares na. Kaya, whole 1 week, kahit everyday sila magpalit, okay lang. Sige, puntahan mo na yan. Okay lang po. So, parang Parang ang dami mong sinacrifice. Opo. Una sa pag-aaral ng mga anak mo. At saka siguro, isa pa yung yung layo na school mula rito at saka Opo, yun. yung paninibago ba ng mga bata. Kasi Oo. doon po kasi, malapit lang yung bahay namin sa school. Oo. Dito po kasi parang halos isang baryo na yung layo Oo, lalakad. Kaya sabi ko kayanan kaya ng mga bata sa awa naman po ng Diyos parang masaya naman po silang marami Masaya, kasama. malaya kasi Opo, dito. Opo. Kasi po doon talaga kailangan mo talaga hatid sundo talaga. Hindi Pero- kagaya nito na malaya silang nakakaano. Pero mabuti pumayag yung asawa mo. Opo, sa awa naman po ng Diyos. Paano mo ipanaliwanag sa kanya? Kasi may mga, hindi lahat ng asawa, di ba? May mga time minsan, pagkaganyang sitwasyon, sasabihin nila, dapat isipin natin yung pamilya din natin. Totoo. Kasi may anak na tayo. Paano naman tayo kung iisipin mo yung pamilya mo? Paano naman tayo? Pero paano mo kinonvince yung asawa mo na isasacrifice mo na i-transfer mga bata dito? Gaya ng sinabi mo, medyo hirap ang buhay dito. Yung Para lang makausap para lang ma-assist mo yung tatay mo. Yung sinabi nyo, Daddy Frankie, talagang naranasan din namin yun. Yung ganong senaryo. Yung, paano naman tayong pamilya. Ganon, may ganong senaryo na nangyari din sa amin. Kaya lang po, Daddy Frankie, kasi iniisip ko talaga, pinaliwanag ko po talaga sa kanya na yung mother ko, 'di ba, alam mo naman yun, hindi ako nakauwi nung naitakbo siya sa ospital, hindi man lang ako nakauwi nung nagkakasakit siya, hindi ko man lang siya naalagaan. Ngayon sabi ko sa kanya, nag-iisa na lang yung magulang ko. Sabi ko sa kanya, sana maintindihan mo, sabi ko sa kanya. Yun, Daddy Frankie, siguro 1 linggo kaming walang pansinan, Daddy Frank. Siyempre, nag-iisip siya, nag-iisip ako. Oo. Ganon. Yun, nung mga huli-huling sabi ko sa kanya, ita-transfer ko yung mga bata ako. Kasi, walang mag-aalaga talaga. Yung talaga iniisip ko, walang mag-aalaga talaga kay Papa. Oo. Kasi, kahit sabihin mong, may mga bata nga dito, pero hindi nila yung naibibigay yung tamang gamot niya, yung tamang pagkain niya, ganun. Siyempre, ang mga bata, ang iniisip lang nila, basta makabili lang ng kakainin ni Papa, ganun. Pero hindi nila alam kung ano yung dapat na pagkain
dapat na ibigay na pagkain sa kanya, yung tamang pagpapainom, tamang oras ng pagpapainom, basta mapainom lang siya, yung ganun po ba. Yun ang iniisip ko. Kaya siguro, sabi ko minsan, iniisip ko rin, kaya siguro hindi gumagaling kasi hindi nila na ibibigay ng tamang oras Opo. yung gamot niya, ganun. Hindi nila na ibibigay yung pagkain niya ng yung masustansyang pagkain, ganun. Tayo na'y tumulong